Muling bumaba ang rankings ng Pilipinas sa Prosperity Index ng isang research institute sa London. Sinusukat po nito ang yaman ng bansa at kalidad ng pamumuhay rito. Bagamat hindi raw dapat magpadala sa ganitong survey, tingin ng isang ekonomista, ang paglilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ang solusyon para makaahon tayo sa kahirapan. May report si Bernadette Reyes. Ang mga bagong tinatayong gusali, lumalagong produksyon sa agrikultura at mga bagong likhang trabaho, ilan lang daw sa patunay na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa 2012 Prosperity Index ng Legatong Institute, isang respetadong research organization na nakabase sa London, lumalabas na tila paurong ang pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa rank 61st noong 2010, nalaglag sa 66 noong 2011 na Pilipinas at bumaba pa sa 67th slot noong 2012. Mas mababa ito kaysa sa mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia. Sinusukat ng index ang yaman ng bansa at kalidad ng pamumuhay. Mababa ang score ng Pilipinas sa kategorya ng kakainang mahikayat ng mga mamumuhunan, sapat na edukasyon at programang pangkalusugan. Kulelat din ang Pilipinas sa kategorya ng personal safety dahil sa mataas na crime incidents sa bansa. Pero sabi ni ekonomista si Victor Abola, hindi naman maaaring padala sa mga survey lalo't bago lang ang Prosperity Index. Yung index na yan, bago lang siya. Nasa trial stage pa lang. Ang importante dyan, makikita natin yung mga nung medyo mababa tayo sa rating, anong magagawa natin? Our growth rate is faster than most of our neighboring countries. So they're probably talking about the Philippines under a different administration. No? Ang Malaysian Credit Watcher naman ng RAM Rating Services, binigyan ng rating na BBB ang Pilipinas, na ang ibig sabihin may moderate lang na kapasidad ng Pilipinas na bayaran ng mga utang nito. Pero hindi raw nababahala rito ang Department of Finance. Oo nga't may mga utang din ng Pilipinas, pero malaki na raw ang nabawas dito. We continue to manage our fiscal situation very well. No? We don't have subsidies to worry about. No? And that's why, and we have leadership with a lot of support, no? From the people. We have so much capital in the Philippines. In fact, sitting in the Central Bank of the Philippines is over 2 trillion pesos of money that's looking for something to invest in. Pero sa bansang may populasyon na aabot sa 95 million at ika-12 sa pinakamalaking populasyon sa mundo, marami pa rin ang nalulugmok sa kahirapan. The best way to mabawasan ang kahirapan ay job creation. Hindi raw sapat ang programa ng Pilipinas na 1 million new jobs per year. Sa ngayon, nasa 6.8% ng populasyon o 2.8 million na Pilipino ang wala pa ring trabaho. Pero hindi naman daw nagbubulag-bulagan ng gobyerno sa mga mamamayan nitong hindi makakain na 3 beses kada araw. That's why the focus of the President is increasing investment in education, which he has done, increasing investment in healthcare, which we've done quite substantially, increasing investment in the conditional cash transfer. Bernadette Reyes, GMA News.